Matapos pinagtulungan nila Sakamoto si Takamura ay ngayon ay ire-review na natin ang chapters 165 at 166 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang pagpapatuloy ng laban ni Sakamoto kontra kay Takamura. Isang brutal at napakatinding bakbakan ang matutunghayan natin ngayon. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena kay Nagumo na hirap na, gayon din si Uzuki. Samantala, patuloy pa rin ang matinding sagupaan ni Takamura at Sakamoto. Muntik nang tamaan si Sakamoto ng slash ni Takamura pero nakaiwas siya at kaagad na bumawi. Makikita naman si Takamura na nagsalita ng mga hindi maipaliwanag na salita at muling naghanda. Sa isipan ni Sakamoto, napansin niya na tuwing makakapag-swing si Takamura ng ilang beses, ibinabalik nito ang katana sa scabbard. Alam niyang kailangan niya itong pigilan bago pa muling maihugot. Kaya agad niyang sinipa ang hawakan ng katana pero mabilis na tinanggal ni Takamura ang scabbard gamit lamang ang isang kamay. Dun na kinabahan si Sakamoto, lalo na nang umatake ulit si Takamura at nagawa nitong hatiin ang mga vending machine. Habang patuloy na nagsasalita ng mga gibberish si Takamura, napaisip si Sakamoto, hindi niya raw kayang pigilan ito kung diretso lang. Kaya't pinuntirya niya ang mismong katana. Binato niya ang isang glass case at kinuha ang nakadisplay na kutsilyo sabay sumugod. Nakipag-clash siya kay Takamura, tinatanggap ang mga slash gamit lang ang maliit na kutsilyo. Dahil hirap makasabay, kumuha si Sakamoto ng isang barricade mula sa entrance at ibinalot kay Takamura. Nagtagumpay siyang masipa ito palayo hanggang sa tumagos si Takamura sa itaas na bahagi ng floor. Pero makikita na parang wala lang kay Takamura at muli itong naghanda. Hindi nagpatinag si Sakamoto at muling sumugod. Habang papalapit, napansin niya na umatake ulit si Takamura. Buti na lamang at nasangga niya ito gamit ang isang baril. Napansin niyang nagkakaroon ng crack ang dulo ng katana ni Takamura. Doon naisip ni Nagumo na tama nga, pinupuntirya pala talaga ni Sakamoto ang mismong katana para tuluyan itong humina at mabasag. Sa kabilang banda, nakatingin lang si Uzuki sa kanilang dalawa. Sinubukan pang barilin ni Sakamoto si Takamura pero ginamit lang ni Takamura ang katana para hatiin at dumaan ang mga bala. Ang mas nakakagulat pa, lalo nitong pinatalas ang kanyang katana. Napaisip si Sakamoto, pinatalas pa niya gamit ang mga balako? Hindi siya makapaniwala. At bago pa siya makabawi, nakapagbitaw na sa isang atake si Takamura na tumama kay Sakamoto at nagpabagsak dito. Bumaba si Takamura upang tapusin na sana siya, ngulit bigla niyang napansin na dumami ang usok sa kanyang paligid. Dito naman kay Sakamoto, nilapitan siya ni Nagumo at tinanong kung buhay pa ba siya. Sinabi rin niya kay Sakamoto na huwag nitong ipakita ang puot at galit laban kay Takamura dahil napakasensitibo raw ng senses nito pagdating sa emosyon. Mahina man daw ang paningin ni Takamura pero sa tingin ni Nagumo ay hindi sila nakikita nito mayon. Sagot naman ni Sakamoto, kaya pa raw niyang lumaban dahil na-block pa ng kaunti ng suot niyang apron ang slash ni Takamura kanina. Kaya lang, ayon kay Nagumo, pareho na silang wala sa kondisyon para lumaban. Pero kung gusto raw talagang magpakamatay ni Sakamoto, hindi niya ito pipigilan. Bigla na lang laking gulat ni Nagumo nang makita nila na nasa likuran na nila si Takamura. Sa isip-isip ni Nagumo, baka may nalik na masamang emotion mula sa kanya kaya sila natuntun ni Takamura. Wala na silang magagawa kundi lumaban. Maya-maya, biglang may kumuha sa atensyon ni Takamura at dito siya tumingin. Sa puntong ito, umatake na si Gaku. Subalit agad itong na-block ni Takamura, dahilan para magulat si Sakamoto. Napabulalas pa si Uzuki ng Nangiti naman si Gaku at sinabihan si Takamura, "Hoy tanda, dumating na ako para patayin ta." Patuloy pa rin nagsasalita ng mga hindi maintindihan salita si Takamura. Sa isip-isip naman ni Nagumo, buhay pa pala si Gaku. Sinabihan siya ni Uzuki na tumigil na, pero dumating na rin si Haruma na nagsabing, "Pasensya ka na na late ako." Matapos nito, umatake agad si Takamura at tinaga ang braso ni Gaku. Sinipa naman siya ni Gaku at nang mapatalsik si Takamura, ginamit niya ang kanyang katana para mapahinto ang momentum. Naghanda naman si Haruma at inispike ang kanyang metal ball patungo sa likod ni Takamura. Ngunit mabilis na iniharang ni Takamura ang kanyang katana sa likod at nahati ang metal ball.
Napabulala si Haruma at sinabi kay Gaku, siya pala yung matandang nabanggit mo noon sa akin. Halimaw talaga siya. Sagot naman ni Gaku, oo. Ngunit agad naman inawat ni Usuki ang dalawa at sinabing umatras na sila. Sagot ni Haruma, hindi raw nila pwedeng gawin yun ngayom. Pero giit ni Usuki, isa itong utos ng order kaya kailangan nilang umatras. Dugtong pa ni Haruma, mula sa laban na natikman niya, isang bagay lang ang malinaw. Hindi raw nila kayang wasakin ng JAA kung hindi nila mapapatay ang matandang iyon. Sinagot naman siya ni Usuki at ipinakita ang isang flashback. Tinanong pa noon ni Usuki si Haruma kung bakit kailangan daw nilang maging assassin. Ani niya, may ibang side sa fence at may iba ring side dito sa loob. Bakit daw iba ang kanilang purpose sa buhay kumpara sa iba? Sagot naman ni Haruma, wala raw punto para isipin ng mga bagay na iyon. Kung gusto raw talaga ni Usuki na hindi maging assassin, mas mabuting umalis na lang siya sa Alcamar at mabuhay na lang sa kalsada. Sabi naman ni Usuki na simula pa noong bata pa sila ay palagi na lang silang tinitrain para pumatay. Kaya paano pa raw sila mabubuhay sa normal na mundo? Tugon naman ni Haruma, sa madaling salita ay takot lang daw talaga si Usuki. Ano ba raw ba talaga ang problema niya sa pagiging assassin? Sagot ni Usuki, ang mga assassin daw ay laging masasama. Hindi raw siya magiging tunay na mabuti o tunay na masama, kaya hindi siya nabibilang, hindi sa normal na mundo at hindi rin sa mundo ng mga assassin. Hindi agad nakasagot si Haruma, pero kalaunan ay inamin niyang naiintindihan na niya si Usuki. Kaya naman sabi ni Usuki, kung gaon ay pareho lang pala sila. At sumang-ayon si Haruma na parehas nga sila. Balik sa present, makikita si Haruma na napaatras at tinanong siya ni Usuki kung kaya pa ba niyang gumalaw. Sinabi niya na silang dalawa ni Gaku ay dapat makinig sa kanya. Ipinaliwanag ni Usuki na hindi gaon katindi ang awareness ni Mr. Takamura, pero isa itong killing machine na may napaka-extreme na sensitivity pagdating sa bloodlust. Kaya may teorya raw siyang gustong subukan at kailangan niya ang tulong ni Gaku at Haruma. Dito na sumugod si Gaku, pero na-block ni Takamura. Si Haruma naman ay umatake mula sa gilid. Habang abala si Takamura, nagtagumpay si Usuki na itali ang kanyang weapon sa braso nito. Nasabi niya sa isipan na gaya ng iniisip niya, kung ang intensyon lang niya ay piginan si Takamura at hindi patayin, hindi ito madidetect ng matanda. Ipinwesto na ni Usuki ang handle ng weapon sa loob ng elevator. Nang magsara ito at umandar, unti-unting nahila si Takamura. Pilit niya itong tinatanggal habang nasasagupa pa rin ang mga atake ni Gaku at Haruma. Di ka talaga mapatay-patay. Sambit ni Gaku habang sabay silang umatake ni Haruma. Ngulot sa gitna ng labanan, laking gulat nila nang sa unang pagkakataon ay malinaw na nagsalita si Takamura. Sa tingin niyo ba ulol ako? Pagkasabi nito, pinutol mismo ni Takamura ang braso niyang nakatali. Agad niya itong sinalo bago mahulog at muling ni-reattach. Naalala tuloy ni Gaku ang sarili niyang braso na naputol noon pero naisalba pa rin ni Kashima dahil sobrang linis ng cut. At ngayon, ganoon din ang ginawa ni Takamura sa sarili niya. Matapos maibalik ang braso, naghanda na ulit si Takamura at seryosong sinabi, ang mundong ito ay punong-puno ng mga basurang walang karapatang mabuhay. Kasunod nito ay isang napakabilis at napaka-fatal na atake ang pinakawalan niya kay Haruma. Isang atake na hindi man lang nila na-anticipate. Sa kabila ng kanilang sabayang pag-atake, nauwi ito sa isang unexpected result. Grabe mga kaibigan, isang halimaw at napakalakas na kalabang talaga si Takamura. Kaya, paano kaya nila ito matatalo? Ang lahat ng yan kasama ang napakatinding final battle dito sa museum ay matutunghayan natin sa susunod na chapter. Kaya tutok lang kayo dahil dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, like and share nyo na at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang videos na tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. II Anime and see you guys again on my next video.